Kamusta guys? Nanonood kayo ng Leo News Unfiltered. Okay, so pag-usapan natin 'tong sikat na pala noong unang panahon nitong si Baligod. So, ayon dito sa Impact Leadership, Baligod list clarified amid Santiago's threat. At after a few years, Baligod ex-bagman did not deliver to Loren Legarda. Oh, you know what? Nung time na sumabog yung PDAF scam, okay? Ah, sikat na pala 'tong si Baligod kasi siya pala yung isa sa mga abogado or legal counsel ng, isa sa mga nakasuhan nung panahon ng PDAF. At itong isa sa mga pinaka-idol natin na si Miriam Santiago, ginisa itong tao na ito. So, that means noong unang panahon, si Baligod na pala ay manggagansyo. So matagal na, okay. So let's take a look sa news, okay. At, babalikan natin kasi at least dito alam na natin kung anong klaseng tao 'to si Baligod, alright. So pumunta tayo sa Inquirer.net guys at nakita natin na si Baligod pala here, ito yung wait, nasaan na yung ano, okay, share natin yung ano. Yan. Okay, ito yung Inquirer.net, Baligod list clarified amid Santiago. So ang date dito ay May 17, 2014. So ito yung panahon ng PDAF case, okay. At itong si Baligod pala ay meron siyang Baligod list. So ayon dito, and now there is a Baligod list to add to the confusion of lists of politicians and officials alleged to have financially benefited from the operations of Lim Napoles, the alleged mastermind of 10 billion scam involving congressional pork barrel or the Priority Development Assistance Fund. So ayon kay Baligoda sa kanyang listahan, si Baligod daw, meron siyang first batch. Baligod list became the basis of the first batch of plunder charges filed by DOJ. So yung listahan niya ay yung naging basis ng plunder cases. Okay? At ayon dito, Baligod made the clarification on Friday after Senator Miriam's defensor Santiago threatened to file disbarment proceeding against him for allegedly drawing up the list of Ben-Hur Loy, the pork scam principal whistleblower. Kasi nga, parang ginalaw niya yung listahan listahan ni Ben-Hur Loy. Siya yung right hand person ni Napoles uh, Janet Napoles. Okay? So ang listahan ni Baligod, guys, ay yung mga taong yung nakulong talaga last time, si Ponce Enrile, Ramon Revilla, Jinggoy Estrada, which na yun, nasa ano na siya, nasa kulungan na siya dahil sa flood control scandal. Okay. Tapos si Arthur Pingoy Sension, Samuel Dangwa, Erwin Chaibian, and more. Now, ang interesting dito kasi, nung ditong panahon ay sa listahan naman ni Napoles, okay, meron siyang pinangalanan na 11 senators sa kanyang list. Okay? So that means, iba yung kay Ben-Hur list at iba yung kay Napoles. At ang pinaka very interesting dito guys is sa listahan po ni Janet Napoles ay involved po si tan, Loren Legarda. Oh, not only that, nandiyan si Jinggoy, si Bong, si Escudero, si Pimentel, Alan Peter Cayetano, George Honasan, at sino pa?
Bongbong Marcos. So, not including Franklin Drilon. Okay, so kita-kita niyo yung listahan, 'di ba? So that means itong si Baligod, yung tatlong senador na nakulong, si Bong Revilla, ah, si Enrile at si Estrada ay nakakulong nung time na yon at siya yun ang listahan ni Baligod, right? Pero parang iniba nila kasi do sa listahan ni Janet Napoles nandoon si Lauren Legarda. So that means this thing, kumbaga, kung kung ang isang politiko ay let's just say kakampi, 'di ba? Eh mabubura siya doon sa listahan ng tao na ito. Gaya ng nangyari kasi nga nung unang pagharap ng ng mga 18 kargadores ayon kay kay Raffy Tulfo, eh nandoon po sa listahan yung si Mark Villar at si Lauren Legarda. Tapos nitong umaga na lang ay binawi nila kaagad. Ano 'yun, magic? Kumbaga nasa affidavit mo tapos tinanggal mo kinalaunan. So ano 'yun, kalokohan? Kaya nga ang daming nagsasabi ang daming tao nagsasabi na itong si Baligod talaga, eh, may may pattern, eh, ng parehong pattern sa mga sinungaling, manggagantiyo at, talagang mambubudol na tao. Kaya nga nung PDAF, nasa listahan ni Napoles, tapos wala kay, Baligod na listahan. So dito clearly kitang-kita mo kung meron talagang gumagalaw at ito ang dahilan daw, ha, na wala sa listahan si Lauren Legarda ngayon. So ayon sa GMA, Baligod sinabing nagkamali lang ang dalawa sa 18 ex-bodyguards sa pagdawit kay Senator Lauren Legarda sa mga nakatanggap umano ng maletang may lamang pera. In short, talagang nilaro nila. At ito pa, oh, ang kay Mark Villar, guys, ito. Panoorin natin, kung anong explanation ni Baligod. Kami, Orbilio, Bobares at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized tricycle noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South, Vieria Street, Daang Hari, Las Piñas. Nakita nila, sir, na tinanggap mismo ni Senator Mark? Wala po silang sinabi na ganon. Basta pinadala nila sa address na yon. At rin po ng masusing pagtatanong ng panel of investigators ng ombudsman, ay dyan po nila maging official na sabihin kung nakita nila. Oh, 'di ba? So that means sa kanila, hindi daw nakita pero pumunta doon sa bahay. So, sino maniniwala sa mga taong ganito na mahilig talagang gumawa ng istorya, kabalbalan, 'di ba? So, kaya nga ang dami nagsasabi 18 Marines, 18 Marines sa kanilang sabi, eh, ginawa lang nilang 18 Marines kasi para merong value. Eh, wala naman talagang value, ang daming lies, hindi nagtutumang pictures, timeline. So, hindi sila 18 Marines, ex-Marines. Yun ang ayon sa opisyal ng Philippine Marine. Wag po natin tawagin ex-Marines kasi po iba sa kanila dishonorably discharge. Ating iba hindi naman po Marine. Okay? At ito gusto ko ipakita sa inyo na nag-interview itong si Mike Defensor about sa paninindigan na nag-deliver daw kay Lauren Legarda yung mga ex-kargador.
kakausap mo mismo, kasi 18 nga ito, no? Halimbawa, itong si Orbilio at si Galapon, klarong-klaro dito, dalawang medium-size na maleta, may numero ng address sa Cambridge, sa Northport Park, para kay Loren Legarda. So kapag sinabi natin, kitang ito, mismo, paninindigan nila na nag-deliver sila ng maleta para kay Loren Legarda. Oh, ganun yung ano diyan, yung provision doon sa affidavit. Ang nakalagay po sa affidavit, kung aking natatandaan, bilang sila or sabi siya. Pero ang kaibahan na Kong Ted, kasi kunyari, kay Erwin dito, dalawa, dito isa. So, kailangan nilang individualize yung kwento nila dito. Opo. Oh, sige. Anyway, yun nga, yung abogado ni Saldi ko, well, surprisingly, humarap kahapon, ang key man dito para talaga maikwento niya ang lahat. Kasi mamaya babalikan ko nga yung kanyang statement na siya mismo naghatid at meron ng komputasyon ilang bilyon ang inihatid umano kay Martin Romualdez at maging kay Pangulong Marcos. Kung Ted pala yung ating yun po yung huli namin mga pag-uusap ni Congressman Saldi ko. Ang tanong mo sa akin, impeachment kung sakali. At ang sagot ko sa'yo, yun ang ako akong commitment sa kanya. Kung kinakailangan, harap siya. So, kung Ted, sa totoo, hindi ko siya makontak at wala po kung commitment sa kanya, ay po. Oh, sorry. So, dyan lang muna tayo sa part na yan. So, that means, pinanindigan nila na nagdala sila ng pera daw. Okay? At tapos, ngayong araw lang ito, erase na agad. So, kung kakampi, bura sa listahan. Diba? At yan po, si Baligod. Kung kalaban, ay ilalagay sa listahan. Kaya nangyari yun sa kay Jose Alvarez, congressman. Diba? At imagine mo, ginawa pala nito ni Baligod nung unang panahon, PDAF case. Kaya nga, kinalaban ni Miriam Santiago itong si Baligod. Kasi nga, meron silang ginawang parang operation. Alright? Ito. Galing to sa Senate of the Philippines website, guys. At ayon dito, wait lang, nakita ko kanina. Let's see. Ito. Yan. Now, scums like Baligod and his conspirators think that nothing of destroying my reputation. So that means meron silang ginawang kabalustugan laban kay Senator Miriam Santiago before. So that means itong tao na ito talagang hindi mo mapagkakatiwalaan at related siya sa issues or doon sa mga involved na tao noong unang panahon. Kaya nga hindi sila natatakot di ba? Na ma-filean sila ng kaso ng libel case or cyber libel. Kasi nga may backer sila. Okay? So yun po guys. Thank you po sa mga manonood at if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button kung meron po kayong komento, paki-comment po sa comment section. Salamat and see you sa susunod video.